Pilit na itinatago ng dalaga ang tunay na nararamdaman sa binata dahil sa kanyang matalik na kaibigan, isa sa kanila ang magpapaubaya. Hindi pa rin malilimutan ng dalagang si Janice ang unang pagkikita nila ng binatang si Delphine. Unang beses pa lang na magtama ang kanilang mga mata ay nahulog na agad ang loob niya sa binata. Halata rin naman sa mga kinikilos ng binata na may gusto ito sa kanya, ngunit walang umaamin ng kanilang nararamdaman dahil alam nilang may masasaktan. Matagal na kasing iniibig ni Anna, ang matalik na kaibigan ni Janice itong si Delphine. High school pa lang sila ay wala na itong bukang bibig kung hindi nais niyang mapansin siya ng binata at maging kasintahan nito, kaya naman iniwasan na rin ni Janice si Delphine. Para sa kanyang kaibigan ay sinubukan niyang iwasan ang kanyang nararamdaman. Kaya ganoon na lamang ang kanyang kaba nang kausapin siya ng binata, lahat kasi ng tinago niyang damdamin rito ay parang inungkat muli. Janice, napapansin ko kasing umiiwas ka sa akin, may nagawa ba akong masama sa iyo? Tanong ni Delphine. Wala naman, Delphine, sadyang nagkakataon lang talaga na may kailangan akong gawin, tulad ngayon, alam kong may kailangan ka pero kailangan ko na ring pumunta ng silid-aklatan, kikitain ko roon si Anna, wika pa ng dalaga. Iyan mismo ang ipinunta ko rito, Janice, nais kasi kitang kausapin tungkol kay Anna, wika pa ng binata. Napahinto ng saglit si Janice, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, hindi niya mabatid kung selos ba ang kanyang nararamdaman. Marami kasing nakapagsabi sa akin na may gusto raw sa akin si Anna, kaya naman gusto ko siyang kausapin para malaman ang totoo, pagpapatuloy ni Delphine. Bakit, may gusto ka rin ba kay Anna? Tanong ng dalaga. Wala, sa katunayan kaya ko gustong makausap siya ay para linawin ang lahat. Ikaw ang gusto ko, Janice, noon pa lang ay ikaw na ang gusto ko, kaya sana'y pagbigyan mo naman akong ipakita sa iyo ang tunay kong nararamdaman, wika muli ni Delphine. Pasensya ka na, Delphine, wala pa sa isip ko ang bagay na ito, wala kang mapapala sa akin, saka mas bagay kayo ni Anna, siya na lang ang paglalanan mo ng pansin, wika muli ni Janice. Nalungkot si Delphine dahil tinanggihan ni Janice ang kanyang damdamin. Sige, kung iyan ang gusto mo, kakausapin ko kaagad si Anna para malaman ang tunay niyang nararamdaman. Siguro nga ay tama ka, kailangan ko lang bigyan ng pagkakataon kaming dalawa, saad ni Delphine. Labis na nasaktan si Janice sa mga sinabi ni Delphine ngunit kailangan niya itong tanggapin dahil siya naman ang may gustong layuan na siya nito, para sa kanya kasi mas matimbang ang pagkakaibigan nila ni Anna. Papunta na sana si Janice sa silid-aklatan nang bigla niyang nakasalubong si Anna at masayang masaya. Bes, alam mo bang nilapitan ako ni Delphine? Tinatanong niya ako kung ano daw ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya inamin ko na ang lahat. Natuwa naman siya sa narinig niya. Pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ngiti niya. Inanyayahan rin niya akong manood ng laro niya mamayang gabi. Bes, ito na ata ang katuparan ng lahat ng pangarap ko. Baka magiging kami na talaga ni Delphine. Masayang sambit ni Anna. Pinilit ni Janice na maging masaya para sa kanyang matalik na kaibigan kahit na sa kabila nito'y parang dinudurog ang kanyang puso. Mula ng araw na yun ay palagi nang kasakasama ni Anna si Delphine, naiilang naman si Janice kaya minsan ay lumalayo na lang siya, ayaw naman niyang magpahalata na nagseselos siya kaya madalas pa rin siyang kasama ng mga ito. Bes, sa tingin mo ba ay may pag-asa talaga kami ni Delphine? Bagay ba kami? Tanong ni Anna. Oo, naman, hindi naman siya mag-aaksaya ng oras na samahan ka palagi kung hindi ka niya gusto, di ba? Tugon naman ni Janice. Napapansin ko lang kasi na minsan ay gusto niyang lagi kaming may kasamang iba. Ayaw niyang kaming dalawa lang. Palagi nga niya akong tinatanong kung sasama ka raw ba. Parang iwas na iwas siyang kami lang, dagdag pa ng kaibigan. Baka naman ayaw niyang may masabing masama sa iyo ang ibang tao kaya ganon. Alam mo naman ang chismis, Bes. Kung ako sa iyo ay enjoy mo na lang muna kung ano ang mayroon kayo ngayon. Ang prioridad pa rin natin ngayon ay ang pag-aaral natin. Isang SEM na lang at makakatapos na tayo ng kolehiyo, wika muli ni Janice. Tama ka riyan, Bes, pero kapag nakapagtapos na tayo at hindi pa rin umaamin si Delphine sa akin ang nararamdaman ay ako mismo ang magtatanong sa kanya kung kami na ba. Mahirap nang walang label ang relasyon namin. Saad pa ni Anna.
Hindi lang masabi ni Janice na alam niya kung sino ang laman ng puso nito at bakit nito ginagawa ang pagsama sa kanya. Isang araw ay nagkaroon ng outing ang barkada, lahat sila ay may kapareha maliban kay Janice. May irereto na lang kami sa iyo ni Delphine, Janice, para kahit paano ay hindi ka ma-out of place, saad ni Ana. Nako, hayaan mo na. Hindi rin naman ako makakasama kasi may kailangan akong gawin, saad ni Janice. Di ba, Delphine, single yung kaibigan mong si Michael. Baka pwede siyang maging date nitong si Janice sa outing natin, dagdag pa ng dalaga. Agad na bumwelta si Delphine, naku, hindi rin pwede ata yung si Michael. Alam kong may nililigawan na rin yun. Narito naman tayo para kay Janice. Kahit wala na siyang partner ay pwede na, wika ng binata. Janice, pumunta ka pa rin, ha? Baka ito na kasi ang huling pagkakataon na magkakasama tayong lahat dahil kapag nakapagtapos na tayo ng pag-aaral ay tiyak na kanya-kanya na tayo ng buhay, dagdag pa ni Delphine. Sumama pa rin si Janice kahit alam niyang makakantsawan siya dahil siya lang ang walang kapareha sa kanila. Patuloy niyang tinatago ang nararamdaman para kay Delphine kahit nasisabog na ang puso niya habang pinagmamasdan ito sa piling ni Ana. Minabuti na lang ni Janice na lumayo at makisalamuha sa iba, hanggang sa nagulat siya nang bigla niyang makita si Delphine sa kanyang harapan. Hindi mo pa rin ba aaminin kay Ana ang nararamdaman mo para sa akin, Janice? Tayo dapat ang masayang magkasama ngayon. Ikaw sana ang kapiling ko sa mga sandaling ito, wika ng binata. Hindi ko kayang saktan si Ana, Delphine, saad ni Janice. Inaamin mo na rin bang mahal mo ako? Ano ngayon kung mahal niya ako? Ikaw naman ang mahal ko. Hahayaan mo na lang ba tayo na hindi lumigaya sa piling ng isa't isa? Hindi ko na kayang magpanggap. Janice, mahal kita. Sabihin mo rin na mahal mo ako, pagsusumamo ni Delphine. Mahal kita, Delphine, pero hindi ka nakalaan para sa akin. Bumalik ka na roon kay Ana. Tiyak akong hinahanap ka na niya, naiiyak na wika ng dalaga. Niyakap ni Delphine si Janice, nakita naman at narinig ni Ana ang lahat. Nang mapansin ng dalawa si Ana ay tumakbo ito, hinabol naman siya kaagad ng kaibigang si Janice. Sandali lang, Ana, magpapaliwanag ako sa iyo. Walang ibig sabihin ang nakita mo, saad ni Janice. Hanggang kailan mo balak itago sa akin ang totoo, Janice? Aminin mo na sa akin. Mahal mo ba talaga si Delphine? Huwag ka nang magsinungaling sa akin, parang awa mo na. Umiiyak na wika ni Ana. Oo, mahal ko siya noon pa, Ana. Unang kita ko pa lang sa kanya ay mahal ko na siya. Pero kailangan kong kalimutan ang lahat ng iyon dahil alam kong mahal mo rin siya. Sinubukan ko namang layuan siya, sinubukan kong iwasan siya at ipaubaya na lang sa iyo. Kasi mas mahalaga ka para sa akin, hindi na napigilan rin ni Janice ang maiyak. Hinawakan ni Ana ang kamay ng kaibigan. Sa lahat ng pagkakataon ay ako na lang ang iniisip mo. Ayokong ipagdamot ang tanging kaligayahang pwede kong ipaubaya sa iyo. Tutal, alam ko namang noon pa ay ikaw ang mahal ni Delphine. Alam ko namang sinasamahan lang niya ako para makasama ka rin. Huwag mo na akong alalahanin, Janice. Ipagtapat mo na rin sa kanya ang nararamdaman mo bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo lang lagi na bilang kaibigan mo'y handa rin akong magsakripisyo para sa iyong kaligayahan, wika naman ni Ana. Hindi na napigilan pa ni Janice na yakapin ang matalik na kaibigan. Para na siyang nabunutan ng tinik sa kanyang puso dahil ngayon ay malaya na siyang mahalin si Delphine. Maraming salamat, Ana. Ikaw talaga ang pinakamatalik kong kaibigan sa mundong ito, wika ni Janice. At walang makakapagpabago niyan, Bes. Ikaw rin ang pinakamatalik kong kaibigan, hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa, saad pa ni Ana. Mula noon ay naging tapat na si Janice sa kanyang nararamdaman para kay Delphine. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan na ang dalawa. Sa tagal ng panahon ay nauwi rin ang kanilang relasyon sa kasalan. At kahit na lumipas ang maraming taon ay nananatili pa ring magkaibigan sina Janice at Ana. At dito na natatapos ang ating kwento. Mga ka-story, kung nagustuhan mo ang kwento na napakinggan mo ay bigyan mo naman like ang video na ito at huwag mo ring kalimutan na mag-subscribe. Thanks for watching. Hanggang sa muli.